Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for October 2025. Ayan. So, if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 2025. Ayan. So, kung interesado kayo, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. So just take what resonates. Gemini, let us see. What's the energy? October 2025. Para sa mga Gemini. Okay, this is your overall energy, challenge, opportunity, blessing. Iba sa inyo, Gemini, maaring challenging, no? Pwedeng challenging sa trabaho, sa finances ninyo, life in general. But magbabago yan, no? Ngayong October. This is a transition period para sa'yo. Okay? O, diba? The Nine of Cups, the bottom of the deck. This is fulfillment ng wishes mo. Lahat ng challenges na pinagdadaanan mo ngayon or pagdadaanan mo ngayong October, merong purpose yan para sa'yo. Maaring meron kang lesson na kailangang matutunan, no? At yung lesson na yun yung magpapatibay sa'yo. And once you finally learn that lesson, saka na sa'yo ibibigay yung reward, no? So, merong reward para sa'yo. Tingnan mo yan, no? The Three of Cups, Nine of Cups, this is about celebration. Meron kang ma-achieve na goal, na wish, may matutupad kang wish ngayong October. You have the Six of Swords, so umaalis ka na sa sitwasyon na a frustrating situation or yung parang sitwasyon na hindi ka na masaya, hindi ka na fulfilled, no? This can be sa relationship, sa career mo, trabaho mo, or sa situation mo sa family. You are going to a new direction na kung saan mas doon ka may kalayaan, may kaligayahan. Ayan. So, ito yung matagal mo nang hinihintay. And you've been, yung iba sa inyo nandun kayo sa healing process. Dahil maaring hindi pa kayo nakaka-move on. But you have some choices, no? Yung iba sa inyo, relationship to. May choice kayo, no? You, remember that you have a choice. You have options around you. Kailangan mo lang tumingin sa paligid mo kung ano yung iba pang options para sa'yo. And itong October for you, I think it's like bittersweet, no? Yung tipong, yes, may challenge, pero bago matapos yung October, you will have this one great news na masasabi mo na, kaya pala pinagdaanan ko yung challenges na yun kasi, 'di ba? The universe is saving the best for last, no? Para sa'yo. Now, the overall energy is Five of Pentacles. Pwedeng magkaroon ng challenging situation sa pera, sa resources. Some of you, maaring meron kayong gamit, ari-arian na ili-let go nyo na dahil maaring hindi na kaya na i-sustain ng family or yung bang hindi nyo na kayang i-maintain. You may be letting go of that. You have the Five of Swords. Meron kasing, pwedeng sa circle mo ngayon or sa mga tao sa paligid mo, there are some people na they don't want you to succeed. Yung parang, laging nakakontra sa mga plano mo, sa mga ginagawa mo. And yun yung somehow very frustrating kasi minsan hindi natin alam kung sino yan. At may mga times pa na malapit sa atin, 'di ba? So, yeah. You just have to protect your energies, no? But don't worry kasi you have the opportunity ngayong October na makabawi, to bounce back. Okay? Maaari kasing, meron ka ring mga bad decisions ng mga nakaraan na ngayon mo nakikita yung resulta nun, no? Yung impact sa'yo. So, nagkakaroon ka ng awareness na, okay, kaya pala, no? Na nare-recognize mo yung mistake na nagawa mo at alam mo kung ano yung pwede mong
magawa ngayon para masolusyonan yan or maayos mo. So you will be bouncing back, no, with the Six of Pentacles. I feel like someone is going to help you. Mayroong resources or funds na magagamit mo para bumalik ulit, to be back on track. With the Ace of Pentacles, this is a new beginning. That is a blessing para sa'yo. Ano man itong magsisimula na to, especially sa iyong career, trabaho, business, no? Or bagong source of income is going to be a blessing para sa'yo para makarecover ka doon sa financial struggle or financial challenge para sa'yo. Now, let's see the money, career, finances for Gemini. Oh, you have the Two of Pentacles. Magiging busy ka na ayusin ang mga schedule mo, yung mga kailangan mong tapusin, yung mga responsibilities mo. At least, hindi mo na masasabi na wala kang choice. You have choices. Marami kang pagpipilian. You have the Devil. So, ito lang. Kailangan lang talaga na umiwas ka na sa temptation. Kasi alam mo naman na maaring yung naging decision mo dati, naging pagkakamali mo, ay galing sa temptation sa paligid mo. 'Di ba? Ano ba yung temptation? Marami yan eh. Pwedeng bisyo, mga any unhealthy habits. Okay? Na hindi na siya nakakatulong para mas mapaunlad mo yung sarili mo. So, I feel like you're going to let that go at matututo ka dun sa mga naging pagkakamali mo. Okay? So, let's see naman sa... meron pa pala tayong kukuning cards dito. For the money, career, finances ng mga Gemini. October 2025. Sabi rito, you may have no other choice in your career at the moment, but it isn't a reason to stay and feel mediocre. Be open to changes and new beginnings. See? So, maaring ngang, yung bang sinasabi mo dati, wala kasi akong choice eh. Pero you have a choice. Akala mo lang wala kang choice. Kailangan mo lang maghanap sa paligid mo. And maging bukas ka sa mga pagbabago at new beginnings. Siyempre, kung ayaw mo ng sitwasyon mo, bakit nagsistay ka pa dyan, 'di ba? So, you have to get out of that situation and look for other better opportunities para sa iyong trabaho, sa career, or sa business mo. Love life. May nag-e-end. Oh my God. Okay, yung iba sa inyo sa relationship, maaring ito rin yung isa sa struggle ninyo kasi hindi kayo sigurado kung aalis na ba kayo sa relasyon na to o hindi, or magsistay pa. Oo, you have to make up your mind. Kailangan mo nang mag-decide. Kasi hanggat nasa-stuck ka dyan, hindi ka umuusad, 'di ba? So, if sa tingin mo hindi na siya worth it para sa'yo, then let it go. Oh, take a risk. Pagdating sa relationship, you have to take a risk. You'll never know na yun na pala, meron palang mas magandang opportunity for you sa relationship. Ayan, magkakaroon ka ng clarity dito sa magulong isip mo ngayon, whether you will end it or, stay in this relationship. But I think, ngayong October, maliliwanagan ka kung saan ka mas mapapabuti. Okay, let's see, ano pa, for Gemini, October 2025. Teacher, ayan. So, this can be your energy. Maaring ikaw ay nasa teaching side ng career or like a mentor, coach, trainer, someone na nagsishare ng kanyang knowledge and skills. Yung iba naman, maaring isa ito sa tutulong sa'yo, like yung mentor mo or someone na nagbibigay sa'yo ng clarity ngayon. Pwedeng meron siyang personal na relationship sa'yo, pwedeng wala. Like for example, meron kang public speaker na ina-idolize na ginagawa mong mentor, although hindi ka niya kilala, pero kilala mo siya at naniniwala ka sa mga sinasabi niya, no? Pwede rin namang author ng book. So, yung tawag dyan, indirect mentor. Self-love. Focus also on yourself. Take care of your needs. And, wow, may success tayo dyan, Gemini. So, if you take care of yourself, fulfill your needs, and also learn new things, maging bukas ka sa pagbabago, you will experience success ngayong October.
Let's see what else. October. Uy, excitement. So, you have Mercury and Gemini in the 3rd house. Excitement pagdating sa mga bago mong nalalaman, natututunan, or maaring meron kang makakausap na magbibigay sa'yo ng exciting energy na mas mamomotivate ka sa buhay. You have the Sun in Aquarius in the 11th house. New friends, new connections, networking. So, yung iba sa inyo, makakatulong rin yung pag-network ninyo pagdating sa negosyo nyo, trabaho nyo, business nyo. Kasi mas marami kayong makikilala. You have the Sun in Scorpio in the 8th house. Endurance. So, mas pinapalakas mo yung sarili mo, no? Alam naman natin na normal ang mga challenges sa buhay. But ang importante is meron kang sapat na lakas. You have the strength to overcome those challenges. 8th house is also about transformation. So, maaring may magbabago rin sa iyong sarili. Mas magiging malakas ang loob mo. Mas palaban ka ngayong October. Mas confident, ganyan, 'di ba? Bitch fire. Stand up for yourself. Yes. Magpapakatotoo ka sa sarili mo. Ipaglalaban mo yung paniniwala mo. 'Di ba? You will stand up for yourself. Kahit na minsan parang walang bumaback up sa'yo, walang naniniwala. For as long as you believe in yourself, yung kakayanan mo, sapat na yon. Kasi kung totoo ka rin talaga sa sarili mo, you will also attract the people, the right people, na susuporta sa mga ideas mo at mga gusto mong gawin. So that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.